nakikita namin na ang bill ni Senrisa that addresses both prevention of pregnancy and provides social protection ay karapat-dapat para sa sitwasyon ng ating mga adolescent mothers and yung nangyayaring increasing fertility lalo na sa 10 to 14 years old. Ang bilang ng mga very young adolescent ay patuloy na tumataas. Habang ang bilang nung 15 to 19 na nabubuntis ay pabago-bago, yung 10 to 14 years old patuloy na bumubulusok. Sa totoo nga po, as of 2023, tumaas na ng 50% ang bilang ng mga very young adolescent na nabubuntis sa Pilipinas mula noong 2018. From 2,250 to 3,300 plus. No? So 50% ang increase nito. Ang issue rito ay abuso madalas sa 10 to 14 years old. And yung role ng older men and even males na kaedad ng mga bata is important na mabigyan ng pansin at mabawasan ang incidence ng very young adolescent pregnancy. Ang bilang ng mga nanay below 18 sa Pilipinas ay 350,000 taon-taon at any given time. Ganong karami ang adolescent mothers na kailangan ng tulong. Kaya nakikita namin na ang bill ni Senrisa that addresses both prevention of pregnancy and provides social protection ay karapat-dapat para sa sitwasyon ng ating mga adolescent mothers and yung nangyayaring increasing fertility lalo na sa 10 to 14 years old. So ma-address ng CSE at iba pang panukala sa bill ang mga bagay na ito. Maraming salamat.